Hello guys! Welcome back to my channel! At kung first time mo dito sa channel ko, please do subscribe guys! At marami pa akong share sa inyo ng mga cake decorating tips and techniques. And hindi lang yan, nagsashare na rin tayo ng ating mga ulam recipes na mga mostly Filipino dishes na siguradong magugustuhan ng mga kiddos ninyo. So yan guys! Please do subscribe. Thank you so much. So for today's video, gagawa naman tayo ng Roblox themed cake. Bali ito guys ay cake ng aking pamangkin na si Baby Shan. He turned 4 last 2 days ago yata. Parang gaga. Noong 28 ito guys, noong 28. Bali, ang flavor ng cake natin for today ay moist chocolate cake with chocolate mousse filling. And then yan guys, hindi, kung mapapansin nyo, hindi na ako nag-rim ng white dyan kasi medyo, ano nga ba tawag dito, i-coat pa rin naman natin siya ng white. And mag-double tayo ng color mamaya. So, medyo malayo siya sa pinaka-final coating natin. So, sigurado naman ako hindi siya hahawa. And at the same time, ano nga ba tawag dito? Yun, sa pamangkin ko naman ito. So, hindi naman yan sila magalit siguro. Hindi naman yan sila magalit kapag may humawa ng konti dyan na color. Pero syempre, kailangan pa rin natin ingatan para syempre maganda ang ating outcome ng ating cake. So, yan guys. Before ako nag-apply niyang white na coat natin, ay nag-crumb coating muna ako guys para napaka-importante ng ating pagka-crumb coating. Kung mapapansin nyo, yung pinaka-thin na coat natin sa loob na yung chocolate na rin ang pinang-coat ko. And then, chinil ko muna ng konti para medyo mag-firm yung ating crumb coating. And then, bago ko in-apply yung ating vanilla na whipped cream. Para hindi sumama yung ating vanilla whipped cream doon sa chocolate na coating natin. Chocolate whipped cream. Okay guys? So, etong method na ito yung ginagawa kong method ng pagko-coat. Ito yung ginagawa ko guys. Kapag yung ayan guys, kung mapapansin nyo, humahawa yung brown. Yan yung iniingatan ko guys, lalo na kapag sa client talaga natin na order yung cake. Kung mapapansin nyo, may brown siya kasi humawa yung coat. And etong method nito ay ginagawa ko ito kapag yung ng pagko-coat natin ng icing kasi 'di ba mostly sa mga videos ko nakikita nyo na gumagamit ako ng piping bag sa mga kapag nagko-coat ako, but this time hindi ako gumamit ng ating piping bag. Yan, ganyan pahid-pahid lang ang ginawa ko na pagko-coat ng ating icing dito sa ating cake kasi yan yung kapag yung kapos ba ako sa icing, yan yung ginagawa ko. Kasi mas nakokontrol ko siya, yung thickness ng ating icing. And then, kaya din yan na violet dyan kasi nga, naninimot ako ng icing. Naninimot ako nung natira kong icing. Bali, sayang kasi, 'di ba? So, kapag ganyan na sa family ko naman yung cake, ay ano nga ba tawag dito? Yun, ginagamit ko yung mga sobra-sobrang icing. Bali, itong kulay purple ay order ito sa atin noong 27. Bali, kasi ako yung bento cake ng purple. Bali, maybe tomorrow i-upload ko na rin yun. Pero nauna to kasi nandito ito sa pinaka-recent ng ating gallery. So, ito muna yung una kong i-upload. Bali, itong purple nga na icing na ito ay nanggaling ito doon sa sobra sa ating bento cake. Kasi kapag yun, sobra tinatabi ko lalo na kapag alam kong may susunod na cake. And then, yun nga, dahil sa pamangkin ko ito, so, nilagay ko ano pa naman yan, goods na goods pa yan.
And then, ayan, nagko-coat na tayo ng color blue dyan. Bali, dito sa baba, napapansin nyo ba guys, yung sinasabi kong parang nag-aamag-amag yung kulay kapag hindi tayo naglalagay ng rim na color white before tayo nag-icing. So, yan yung pinaka-reason ko kung bakit ako nag-rim muna ng white bago ko ilagay ang ating chocolate mousse doon sa gitna. But since lalagyan pa natin to ng ano pa, yung pang outer color natin, hindi na siya yan tatagos. Kasi yung pang pinaka-final coating natin dito sa labas ay may color din naman. So, ayan guys. Ang size ng cake natin na to ay 6x4 and then yung sa taas niya naman ay 4x4 yan. Bali, yan. Dito naman sa taas natin, naglagay lang ako dyan ng konting lemon yellow. Konting-konti lang para mag-pale lang siya. Mag-pale na yellow, yung hindi ganun ka-bright. And then, dito naman sa color na yellow-green, syempre, yung sobrang blue, nilagyan ko siya ng yellow, kaya naging yellow-green. Mas lamang yung yellow, kaya naging yellow-green yan siya. And then, yung orange naman dito sa baba ay, yan naman yung sobra doon sa ating cake yesterday na, yung sa safari themed cake. Yan. So, kinulayan ko na rin yung kanyang cake drum para mas maganda, mas bright yung color, mas colorful. Yun. And then, yung pinaka-ating cake drum ay nilagyan ko na rin siya ng ribbon para mas maganda. And then, hindi talaga ako prepared para sa cake na to kasi ito yung araw na recognition day ni Kuya Prince, kaya sobra din itong rush na in order kasi syempre hindi ko naman natatandaan ang lahat ng birthdays ng mga bata. Nag-olyani na tayo guys, so ayan, hindi ko naalala. And then yun, nag-PM lang yung kanyang mother, which is my sister, kaya ayun, naalala ko, kaya na-rush ako. And then, hindi talaga ako prepared. And yung ating cake drum dyan, guys, ay improvised lang yan siya talaga. Gamit yung ating mga DIY na cake drum. Ay yung made from, ano yun siya, box. Yun. Bali, tatlong patong ng box, and then binalutan ko siya ng foil and cherry bumbum na ganyan. O diba, may cake na ang ating baby Shan. And then syempre kahit na sa amin lang to ay nilagyan ko pa rin siya ng mga dowels bago yung top tier para siguradong hindi siya bumagsak. And then, inano ko lang to siyang deliver guys. Sinakay ko lang to siya sa tricycle and makikita nyo mamaya sa picture na intact pa rin siya. And then, sobrang nagmamadali ako noon. Iniwan ko lang. And then, umalis ako kaagad kasi nga awarding ni Kuya Prince. And then, pagbalik ko, I am so amazed talaga na nasa table pa rin yung bottom tier ng cake. Hindi pa kasi siya naubos kasi syempre 'di ba kapag may party naman na ganyan, hindi talaga, minsan nga yung iba ay hindi talaga pinapagalaw yung cake. Ewan ko ba kung bakit ganyan, hindi pinapagalaw yung cake, tapos kapag alis yung, ewan ko, ganyan, bibigyan lang nila yung gusto nilang bigyan. Ewan ko dyan, nandyan pa rin sa ibabaw ng table yung cake. So, sabi ko, ay, ganyan pala yan siya katibay. Sabi ko, ang galing naman kasi, wala talaga siyang kalusaw-lusaw. May bawas na yung cake. Yung bottom tier na cake, bawas na. Pero, makikitang-kita talaga na kasi first time ko makita yung cake ko na nasa handaan, yung na tumatagal pala talaga siya. Hindi siya yung madaling malusaw, yung ganun. Kasi kanina pa yun kanina pa. And then, ayan, gabi na yan. Ayan na yun. Gabi na yan siya. And intact na intact pa rin. So, yun lang guys. Happy 4th birthday, baby Shan.
Thank you so much, guys. See you again next time. Bye! Mwah!